Hello, good day. So, ngayon po is papakita natin kung paano gamitin yung ating automated 1701Q and 2551Q file. So, ito po, may marireceive kayong email galing sa amin. So, i-click lang po natin itong link and then magpa-prompt po siya na ganito. Would you like to make a copy of ano? So, click po natin itong make a copy. And then wait lang natin pong mag-load ang file. So, ito na po. Naka-create na po tayo ng ating copy. So, wait lang ulit natin siyang mag-fully load. So, ito na po. Nakapag-load na po ang ating file. So, meron po tayo ditong 1701Q, second page. So, ito po yung ito po sa BIR online offline form. So, ito po yung pinipill outan dyan. Meron din tayong 2551Q. So, ito din po. So, bali automated po ito lahat, no? So, ang tangi lang po natin gagawin para ito ay mapagana is dito po sa tax. No? So, first thing first is pipili tayo ng tax rate natin. So, ganito lang po siya gamitin. No? Naka-simple. So, click tayo ng example is tayo ay naka-itemize deduction. So, click po natin itemize deduction. So, ito na po, no? So, pansin niyo po, bigla siyang magbago. So, ito po. Itemized deduction. So, i-input lang po natin dito yung ating mga say. Ito po, nakalagay naman po dito. I-input lang po natin dito kung ano yung mga dapat ilagay dito. Example here is gross sale. For example, is may gross sale tayo ng 600,000. Yan. Tapos, ang cost of sales natin, sabihin natin is 200,000. Ito yung puhunan natin, no? Allowable itemized deduction. Ito rin yung mga operational expenses natin. No? Sabihin natin meron tayong 100,000 operational expenses. Tapos ito yung taxable income from previous quarter. So kung second quarter na kayo, so ilalagay nyo rito yung taxable income ng previous. Pero kung first quarter pa lang naman kayo, debit zero lang na. Ganyan. So, okay na po yan. Kapag pinil-outan po natin yan, automatic din pong magkakaroon ng ating form, no? So, check po natin. So, ito na po, no? Nag-fill out na po automatically yung ating form. So, ito po ay ililipat na lang natin sa BIR form, no? Kokopyahin na lang natin yan. Ito pong mga white, ito lang yung ilalagay natin sa offline BIR form. So, hindi na po natin kailangan pang mag-input ng kung ano-ano, automatic na po siya. Ito naman po is naka-auto-calculate sa BIR form. So, no worries na po tayo dyan. No? Then, sa 2551Q naman, pipili lang tayo rito ng ATC natin. No? So, nakalagay naman po dyan. So, example is, kung sole prop ka, so PT10 lang tayo. No? Okay lang natin. Then, automatic na rin po siyang magko-compute. No? So, ganun lang po siya. Kokopyahin lang din natin sa form. Ito. PT10, tas yung amount, ilalagay lang natin. Then, yun na po, automatic na po siya. No? So, ganyan lang po siya ginagamit. No? So, meron din po ditong, kung pipili kayo ng example is itemized 8% cross. So, yan, no? Automatic pong magbabago yung form natin. Gross sales na lang siya, taxable income previous quarter, and allowable reduction from gross sales. No? So, mawawalan po siya ng 2551Q kasi wala naman pong percentage tax ang 8%. So, click natin itong 1701Q natin. So, mapapansin nyo, nalipat naman siya rito sa ating Schedule 2 for 8%. So, ito na po yung computation niyan. So, automatic din pong nakocompute yung tax due. Pero sa BIR form po is automatic din naman po yan. So, ito lang yung ilalagay natin, yung mga white.
Yan lang ang ililipat natin sa ating form, no? So, napakadali po nitong sundan. Hindi na tayo malilito. Wala nang kalituhan. No? So, lahat po ng tax, meron po yan. No? So, ito po is for non-VAT lang, no? So, try natin dito sa optional standard deduction, OSD. So, automatic din pong mag-update yung form. Then, check natin dito. Yan na po. Ito na po yung pang OSD natin. So, mapapansin nyo, lumabas ulit yung 2551Q. No, kasi meron pong percentage tax ang OSD. So, yan lang po. No? So, ipili lang kayo ng ATC dyan na bagay sa ano nyo, sa business nyo, no? So, ito po, PT10. So, ganun lang po ito ginagamit, no? Wala na pong kahirap-hirap. So, kapag may any questions naman po is willing po tayong sumagot, no? Message lang po sa aming page. Salamat po.